Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa nalalapit po na pamamaalam ni Jesus sa kanyang pagbabalik tahanan, ang mga pagbasa at ang ating ebanghelyo partikular ay nakatuon sa tinatawag nating farewell discourse. Ang dialogue ni Jesus sa kanyang mga alagad upang masigurado ang isang bagay. At ano iyon? Sa kanyang paglisan, hindi lamang tiyakin kung ang mga alagad na iiwanan ay mayroong natutuhan, kundi ang siguraduhin ni Jesus sa kanyang pag-alis. Ang aral ng pag-ibig mananatili sa kanyang mga alagad. Kaya ano po yung sabi ni Jesus? I have told you this so that my joy may be in you and your joy will be complete. Hindi lamang upang mapaalalahanan ang mga alagad, hindi lamang upang manatili sa paalalang iyon, kundi nais ni Jesus na mamuhay ang kanyang mga kaibigan sa diwa ng tunay na kaligayahan. At kung ating titignan sa ating buhay, ang lahat ng ginagawa natin ay isa lamang yung ating goal. Ano po iyon? Gusto kong sumaya. Gusto nating lumigaya. Lahat ng ating ginagawa, ito man ay trabaho, ito man ay isang kinahuhumalingan, ito man ay isang bagay na ibig natin makamit, ang laging dulong goal ng lahat ng ito, gusto kong sumaya. Subalit, sa nakalulungkot na katotohanan, sa ating patuloy na paghahabol sa kaligayahan, natatagpuan natin ang ating mga sariling parang kinukulang. Natatagpuan pa rin natin ang ating mga sariling hindi sapat yung ligaya na ating nararanasan. Naghahanap pa tayo na iba pang mga bagay na siyang magpapaligaya sa atin. We ask and look for more because the happiness that we have achieved is fleeting like a bubble. Napansin niyo po ba yon? Na minsan, sumasay naman talaga tayo, pero yung saya natin, limited. Yung ligaya natin, hindi pang matagalan. Natatapos, nauubos. Kaya nga po, ano po yung pinaka-paalala sa atin ng ating tatlong pagbasa? Simple po lamang. God alone suffices. Sapat ang Diyos sa buhay natin. Ito man ang kaligayahan na siyang ibig matagpuan. Why? Because the joy that Jesus is offering is lasting. Why it is lasting? It is lasting because it is not anchored from the world. It is anchored from the Father who is in heaven. Kaya alam niyo, kung mayroong gustong sabihin sa atin si Jesus ngayong umaga, simple po lamang. Hindi lamang yung gusto ko nalalamigan ka, no? Hindi. Kapansin-pansin, no? Sobrang init ang konti na nagsimba, no? Sabi ko kanina, parang ang daming mga blankong silya. Ay, Father, mainit po kasi. Totoo naman, no? Nakalipas na linggo, bawat oras, no, may mga hinihimatay. Kaya sabi ko, lahat ng electric fan sindihan natin, no? Todo na po yung big ass fan na yan, no? Sabi nung lola, Father, malakas na po yung electric fan, ha? Sabi ko, opo, bayad na ho yan. No? Bayad na ho yan. No? Kahit po yung mga industrial fans sa likod, sabi ko, buksan natin lahat. No? Kundi ang ibig sabihin o gustong nais sabihin sa atin ni Jesus, gusto ko, happy ka. Nais ni Jesus, hindi lamang tayo maligaya. Nais ni Jesus, unending ang ating kasiyahan. Kaya nga po, ano po yung mga bagay na dapat natin gawin upang ang kaligayahang iniaalok ni Jesus maging unending para sa atin? Una, kinakailangan po nating matutuhan na ang kaligayahan hindi lamang inaasam. Ang kaligayahan, pinagtatrabahuhan. May mga tao po gustong maging masaya o wala naman sigurong tao nagigising isang umaga sabihin niya, Lord, gusto ko pong maging malungkot. O baka mali po ako.
Pero sa normal na pagkakataon, gigising tayo ng umaga, sasabihin natin, gusto ko maging masaya ako ngayong araw na ito. Tama po ba? Pero, bakit po tayo nagiging malungkot? Sapagkat yung kaligayahan na ating inaasam para sa ating sarili, hindi natin ibig ipagkaloob. Pansinin po ninyo, no? Yung mga awitin ngayon ng tungkol sa pag-ibig. Ang sabi ng mga awitin ngayon tungkol sa pag-ibig, akin ka na lang. Yung pag-ibig, nagiging makasarili. Sabi ng ibang mga kanta, ako'y sa'yo at ikaw ay akin lamang. Na kung saan yung pag-ibig na dapat ay para sa lahat, nagiging pansarili lamang. Kaya nga po, ano po yung unang paalala po sa atin? Ang pag-ibig, hindi lamang wini-wish. Ang kaligayahan, hindi lamang wini-wish. Ang kaligayahan, pinagtatrabahuhan. Bigyan ko po kayo ng ilang mga halimbawa. No? Alam niyo, I think the teacher in me, no? Alam naman niyo, teacher po ako. No? Malaking bahagdan po yung binibigay ko doon sa mga bagay na simpleng gagawin na hindi mo kinakailangan ng pera o ng effort. Ano po yun? Yung simpleng pagbati. Minsan po, pag naglalakad po ako dyan, nakasutana naman ako. Well, I believe, mukha naman siguro akong pare. No? May mga tao po, makikipagtitigan pa sa'yo yan. Akala ko, babatiin na ako. So, gagawin ko po, ako unang babate. Good morning po. Deadma. Walang malay. Kaya minsan, alam po yan ng mga sakrisan, kapag naglalakad ako, sabihin ko, siguro sa 10 na nakasalubong natin, 1-2 lang doon ang sumagot sa bati ko. Minsan iniisip ko, bakit ba napakahirap bumati? Tinanong ko po yung mga sakristan, sabi ko, bakit nahiya kang mag-bless kanina? O bakit hindi ka nag-bless kanina? Sabi nung sakristan, nahiya po ako eh. Sabihin ko sa kanya, ano ang mas nakakahiya? Yung nag-bless ka o yung hindi ka nag-bless? Ano ang mas nakakahiya? Yung bumati ka o yung hindi ka bumati? Malamang sinasabi nyo, si Father naman, napaka-conceited, hindi lang binati, masama na. Hindi po. Ang punto po natin dito, simple na nga lang yung pagbati, wala na nga hong bayad, ipinagdamot mo pa. Wala na nga pong bayad yung simpleng pagbati na magandang umaga sapagkat may bumati sa iyo ng isang magandang umaga, ipinagkait mo pa. Paano ka liligaya? Gayong ang gusto mo ay sumaya, pero heto may bumati na magandang umaga. Para kang pinagtakluban ng langit at lupa. Kaya minsan po, pag nakakasalubong po ako, ito'y minsan joke na totoo. Sasabi ko po sa mga kasama ko, si ate naman, hindi na nga kagandahan, nakasimangot pa. Totoo po yun. Pag hindi ho masyadong maganda, pag hindi ho masyadong gwapo, huwag hong sumisimangot. O, di ba, napatawa kayo ngayon. Pag hindi ho masyadong kagandahan, huwag hong nilulukot ang mukha. Sapagkat ang kaligayahan, hindi lamang wini-wish. Ang kaligayahan, pinagtatrabahuhan. Pangalawa, ang pangalawang pangalan po ng pag-ibig ay pagtalima. The other name for love is to obey. Pagsunod. For love to be true, for our love to be authentic, it must be obedient. Sapagkat ang bunga ng pagsunod, kaligayahan. Anong sabi po ni Jesus? If you keep my commandment, you remain in my love. That is why there is no joy, there is no happiness for those who are stubborn. I say it again. There is no joy, there is no happiness for those who are stubborn. Bakit? Sapagkat kapag matigas ang ulo mo, lagi mong ipipilit ang gusto mo. Kapag matigas ang ulo mo, hindi ka handang pakinggan ang sinasabi ng iyong kapwa. Kapag matigas ang ulo mo, hindi ka makikinig sa ibang tao.
Kaya nga po, kung ibig natin maging tunay yung ating kaligayahan, simple lang yung paalala, huwag magtigas ng ulo. May mga bagay po tayong kinalulungkot sa buhay, dahil po bakit? Dahil matigas ang ulo natin. Hindi ba minsan, maririnig natin yung ating sarili o kahit pa yung kapwa, sabihin natin, sana pala ginawa ko na, no? Sana pala sinabi ko na, no? Sana pala hindi ko na lang ginawa. True love, my dear friends, should be obedient. And all our obedience would always lead to happiness. Pansinin niyo po ito. Sa mga panahon pong antigas-tigas po ng ulo natin, hindi ba't ang susunod na mangyayari, magiging malungkot tayo? Dahil ang pagsuway at ang pagmamahal, hindi maaring pagsamahin. Ang pagsuway at pagmamahal, magkaaway, hindi maaaring pagtambalin. Kaya ngayon, kung ibig natin manatili sa pag-ibig, huwag matigas ang ulo. Pangatlo, kung ibig natin manatili sa kaligayahan, sa pagmamahal, the third reminder is very practical. Because love is not just a word. Love is a verb. And love as a verb, it is an action. Because for love to be authentic, it must be concrete. Kung mayroong isang salita na hindi po mauubusan ng kahulugan, ito na siguro yung salitang pagmamahal. Why? Because love can be defined in so many and different ways. Pero kahit maraming kahulugan ng pagmamahal, isang bagay po yung sigurado. Love is not an abstract thing. Love is always concrete. We don't define love by words. We define love by our actions. Magiging makabuluhan yung pagmamahal kapag hindi lamang sinasabi. Magiging makabuluhan ng pag-ibig kung ito'y nararamdaman. Kung ito'y nakikita. Kung ito ay nararanasan. Kaya nga po, ngayong linggong ito, simple lang naman ang paalala sa atin ng ating pagdiriwang. Sabi ni Jesus, gusto ko happy ka. Nais ni Jesus tayo ay maging maligaya. Paano? Ang pag-ibig, ang kasiyahan, hindi lamang wini-wish, pinagtatrabahuhan, inaasam, inaabot. Pangalawa, ang pag-ibig, para maging makabuluhan, tumatalima, sumusunod. There is no joy for those who are stubborn. At pangatlo, upang ang pag-ibig maging makabuluhan, makahulugan, ipinaparamdam, nararanasan, nakikita. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kapag po dumating sa punto ng ating buhay na parang hindi tayo masaya, hindi dahil tayo ay malungkot, kundi dahil parang may kulang sa ating buhay, alam na natin ang sagot. Sa misang ito, yung po yung biyayang hingin natin. Love is one thing, but to remain in love is something else. May mga taong nagpapangako ng kanilang pag-ibig, pero nagtapos sa hiwalayan. May mga taong tumaya sa pag-ibig, pero yung pag-ibig unti-unting nawala at gumunaw. Kaya ngayong umagang ito, yun po yung biyayang hihingin natin. Not only to live in love, but we ask the Lord in this Mass so that we can remain in His love. Amen.